Bad news. Sometimes, God will not take away the hurt. Merong mga bagay, merong mga hurt ka na hindi tatanggalin ng Panginoon. Pastor, akala ko ba by His wounds, we are healed? Akala ko ba there's already healing? There's already wholeness? Yun nga rin po ang mystery ng Bible. Totoo po talaga yun na merong healing. Pero meron din on the sovereignty of God, on the providence of God, merong mga bagay na hindi niya tatanggalin sa'yo. Kahit na meron siyang pinangako na healing. Kasi makakalimutan mo na lahat na na-accomplish mo, it's all by the grace of God. Lahat yon undeserved mo. Baka makalimutan mo mga kapatid, kaya minsan nakakatakot ang success kaysa sa failure. Kasi ang success, binablind ka sa reason ng success mo. Aakalain mo dahil sa magaling ka, dahil sa mahusay ka magsalita, dahil sa anointed na anointed ka, baka makalimutan mo, it's all by the grace of God. Kaya kapag meron pong mga hindi tinatanggal ang Panginoon, regalo sa iyo yan ng Panginoon, ayaw ka kasi niyang mawala sa grace niya. Because sometimes, some hurts are necessary to make you stay on your knees. Minsan, kailangan ng Panginoon na panatilihin yung hurt, panatilihin yung hindi nagbabago mong asawa, hindi nagbabago mong anak, para ikaw manatili kang nakaluhod at manatili kang nagnanalangin sa Panginoon, nananatili ang relasyon mo sa Kanya. Dahil kapag ikaw ay nakaluhod, yan ang posture ng malalakas. Hindi ka malakas kapag ikaw ay nakatayo. Malakas ka kapag ikaw ay nakaluhod. Dahil kapag nakaluhod ka, ang Panginoon ang lumalaban para sa iyo. Kapag nakaluhod ka, ang Panginoon ang nagtatrabaho para sa iyo.